Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 646. Takot na takot ang asawa ni Tiger, namutla ang mukha nito at umatras, huwag mo kong hahawakan. Pag nalaman ito ng asawa ko, papatayin ka talaga niya. Hahaha, nakakatawa. Mukhang mahina at lampa ang asawa mo, kahit may 10 pa siyang buhay hindi niya nanaayos ang kalabanan kami. Nagsimyo lang tumawa ng malakas ang lalaking kalbo. Ngayon sabihin mo nga sa akin, paano mo ako babayaran? Gusto kong samahan mo ko sa banyo, para maalis ang sakit ng tiyan ko. Kung ayaw mo naman bayaran mo ako ng 200,000 bilang kabayaran at iisipin ko na bayad na ang pampagamot ko. 200,000, narinig ng asawa ni Tiger at huminga ito ng malalim. Alam niyang wala na silang ganong kalaking pera para pambayad sa mga bastardong ito. At alam niyang hindi rin titigil ang mga bastardong ito sa panggugulo kahit makuha nila ang 200,000. Kinatatakot niya na mas malaki pang halaga ang hihingiin ng mga ito sa kanila sa mga susunod na araw. Ano na, wala kang pera? Kung wala, bayaran mo ako gamit ang iyong katawan. Huwag kang mag-alala, wala dito ang asawa mo at di ko sasabihin sa kanya. Hahaha, malakas na tumawa ang lalaking kalbo at nagsimula na itong lumapit sa asawa ni Tiger. Handa nang hilahin ito at gawin ang masamang balak. Napaatres ang asawa ni Tiger sa takot at sinabi, Hindi. Ang buhok na nakita mo sa mani ay hindi sa amin kundi sa inyo. Mahaba ang buhok namin ni Tiger, kaya malayong sa amin iyon. Ang buhok na nakita mo ay maiksi gaya sa mga kasama mo. Halata namang pinahihirapan mo lang kami. Anong pruweba mo para sabihin na ang buhok na iyon ay sa amin? Wala akong pakialam. Ang katotohanang may nahanap akong buhok sa pagkain ko ay sapat na para idiin ko ang restaurant nyo. Kung hindi, ipapakalat ko na hindi malinis ang hinahain yung pagkain dito. Sigaw ng lalaking kalbo, nang di alintana, biglang lumapit ang lalaki at niyakap ang asawa ni Tiger. Bitawan mo ko, walang hiya ka. Nagpupumiglas ang asawa ni Tiger sa pagkakayakap nito sa kalbo, ngunit malakas at mahigpit ang pagkakayakap nito at handa siyang dalhin sa banyo. Pakawalan mo siya. Sa sandaling ito isang malakas na sigaw ang biglaang tumunog, bumukas ang pinto at pumasok si Tiger, galit na galit kasama si Jack na nakasunod sa likod nito. Nakita ng mga gangster na dumating si Tiger, agad silang nagtayuan. Tinignan nila ito at handang pigilan si Tiger sa kanyang gagawin. Gusto nilang paglaruan si Tiger na parang isang piraso ng buto na handang paglaruan. O nakabalik ka na pala. Pinakawala ng lalaking kalbo ang asawa ni Tiger at tumawa. Sabi nito, dahil nakabalik ka na bayarin mo ako ng 200,000. Kung hindi baka mawalan kami ng pasensya at di mo matanggap ang kahihinatnan ng lugar na ito. Sabi ng kalbong lalaki. Narinig ni Jack ang sinabi nito at malakas na tumawa, o sirain ang lugar na ito. Kung wala kayong pakialam sa mga buhay nyo, bakit di nyo subukan? Nagulat ang mga gangster sa sinabi ni Jack at naguguluhang tumingin dito. Mukhang handa ng maghayganti ang lokong ito at nakahanap pa ng kasama. Sambit ng kalbo. Natawa ang lalaking kalbo, pero isa lang ang isinama mo, tingin mo ba sapat na siya? Gusto nyo ng pera? Lumabas kayo dito at labanan ako, kung matatalo nyo akong lahat, di lang 200,000 bagkus bibigyan ko kayo ng 2 milyon. Pero pag natalo ko kayong lahat, sadyang malas lang kayo, bibigyan nyo ang kapatid kong si Tiger ng 1 milyon para sa damyo sa kanilang restaurant. Hindi nyo lang naapektuhan ang kanilang negosyo nito mga nakaraang araw. Naapektuhan nyo rin ang emosyonal nilang kalusugan. Naniniwala akong maliit lang na halaga ito para sa inyo at kaya nyo itong bayaran. Ang laki ng bibig mo paano mo kami nakakausap ng ganyan? Sino ka sa tingin mo? Tumawa ang lalaking kalbo. Sige lalabas kami, pag natalo ka namin bibigyan mo kami ng 2 milyon at pag natalo kami bibigyan namin ng 1 milyon si Tiger. Hindi ako naniniwalang hindi ka namin kayang pabagsakin. Napangiti ang mga gangster sa palitan na ito. Hindi sila makapaniwala na makakasalubong sila ng isang hanggal na hahamunin silang lahat laban sa isang tao. Para sa kanila ang laban na ito ay isang piece of cake. Ngunit kahit na matalo sila ang kabayaran ay 1 milyon lang. Mas malaki pa ang pwede nilang makukuha bukod sa 2 milyon na iyon. Naisip nila na sumasang-ayon sa kanila ang pagkakataon at swerte. Isa itong kasunduan na di kayang palampasin. Kabanata 647. Nagtipon-tipon ang mga kalalakihan sa labas ng restaurant at mabilis na pinalibutan si Jack. Alam ni Tiger ang kakayahan ni Jack kaya hindi ito nag-aalala. Ngunit ang asawa ni Tiger ang lubos na nag-alala kay Jack. Tiger kaya ba niyang labanan lahat sila?
Bayaran na lang kaya natin sila, baka guluhin pere nila tayo pag umalis na ang kuya mo. Huwag kang mag-alala, alam ni Kuya Jack ang ginagawa niya. Kailangan niya lang turuan sila ng isang beses, pagkatapos nito di na sila magkakaroon ng lakas ng loob na magpakita sa restaurant natin sa mga susunod pang araw. Tiwalang sabi ni Tiger, "Hoy bata, meron ka ba talagang ganong kalaking pera? Huwag kang magkakamaling magsisinungaling sa amin." Pinatunog ng lalaking kalbo ang kanyang leeg at kamay at nagtanong kay Jack. "Hindi nyo kailangang alalahanin ang bagay na ito. Ang isipin nyo ay kung paano nyo ako tatalunan. Hindi ko kailangan magpagod sa inyong lahat, hindi ko kailangan igalaw ultimo isang daliri para sa talunin kayong lahat." Hahaha, ang galing mo magyabang bata. Talagang inaakala mong kaya mo kaming talunin nang hindi gumagalaw ang isang daliri mo. Nalulungkot ako na di ito mangyayari. Tumawa ang lalaking kalbo at sinabi, "Kung talagang kaya mo kaming talunin sa pamamagitan ng hindi paggalaw ultimo isang daliri, luluhod ako at tatawagan kitang lolo." Bilang lalaki, huwag kang bumalik sa iyong mga salita. Sagot ni Jack, lalong nagalit ang kalbong lalaki, pakiramdam niya ay isang malaking handgal ang lalaking nasa harapan niya. Kung ang lalaking ito ay hindi gagalaw ni isang daliri, madali namin itong maliligpit. Sugod. Kayong tatlo ang mauna. Gusto kong makita kung paano tayo tatalunan ng hindi gumagalaw ang daliri ng taong ito. Ang lalaking kalbo ay nagpigil magpadala ng kanyang mga kalalakihan upang makita ang kakayahan ni Jack. Gusto niyang subukan kung totoo ang sinasabi ni Jack. Sabay-sabay sumugod ang tatlo. Sabay-sabay sumugod ang tatlong lalaki kay Jack. Sigaw ng asawa ni Tiger. Bang! 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 Tumalon si Jack at sinipa ang mga ito. Isa-isang lumipad ang mga lalaki ng ilang metro at kumalabog sa lupa kasabay ang paghiyaw at pamimilipit ng mga ito sa sakit. Hindi ito pwede. Nagulat ang lalaking kalbo sa nakita ng kanyang mga mata. Naisip niya, may kasanayan sa pakikipaglaban ng lalaking ito, kaya niyang patumbahin ang tatlong lalaki ng sabay-sabay. Buwisit, sabay-sabay tayong sumugod. Palibutan niyo siya, tignan natin kung makakaya niya lahat tayo ng sabay-sabay. Utos ng lalaking kalbo matapos niya mabigla sa pangyayari. Halatang hindi tanga si Jack, hindi niya ginamit ang kanyang kamay. Sa oras na ito pinalibutan si Jack ng lahat ng kalalakihan kasama ang kalbong lalaki. Hindi ito maganda, sambit ng asawa ni Tiger na nag-aalala. Bang! 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 Lahat ng lalaki na sumugod kay Jack ay nagsipaghandusay sa lapag habang namamalipit sa sakit. Lahat sila ay nakahawak sa dibdib o di kaya sa kanilang mga sikmura. Ang bawat isa ay baka sa kanilang mukha ang matinding sakit. Ano na ngayon? Dahil natalo ko kayong lahat, oras na para magbayad. Tumawa si Jack at sinabi ito. Huwag niyong sabihin na di nyo kayang maglabas ng 1,000,000. Kabanata 648. Ang sakit, sobrang sakit, nakahiga sa lapag ang lalaking kalbo habang namamalipit sa sakit at duguan ang bibig nito. Napapaungol siya sa sobrang sakit. Hindi siya makapaniwala na ganon kagaling sa pakikipaglaban at kahusay na mandirigma si Jack. Sa husay at bilis halos hindi niya nakita kung saan nanggagaling si Jack habang umaatake. Ang naaalala niya lang ay biglang sumakit ang sikmura niya at nakahandusay na siya sa lapag. Imposible. Nasaksihan ng may-ari ng kabilang restaurant ang paglalaban at gusto niyang mabagbog matapos hamanin ni Jack ang mga gangster. Ngayon, ang eksena ay nagpakilabot sa kanyang nakita at halos himatayan siya. Hindi niya maisip na magkakaroon si Tiger ng kapatid na handang tumulong sa kanya. Pero, agad niyang naisip habang nakangisi. Bata kung naisip mong natalo mo ang mga gangster na to. Nagkakamali ka. Ang mga gangster na ito ay hindi basta-basta, hindi mo alam kung sino ang nasa likod at sumusuporta sa kanila. Ang tulad mo ay isang langgam lang para sa kanila. Sambit ng may-ari ng kabilang restaurant na tahimik na nagmamatsyag. Bata, huwag kang lumampas. Binugbog mo na kaming lahat, ngayon ay nanghihingi ka pa ng pera. Sino ka sa tingin mo? Ilang sandali, nakatayo na ang lalaking kalbo at mga tauhan niya sa pagkakahandusay. Hahaha, hindi ba't nangako kayo kanina? Hindi lang ito sa pera. Nangako rin kayong luluhod at tatawagin akong ama. Nakangiting paalala ni Jack sa mga gangster. Bata, hindi kami ordinaryong mga gangster sa kalsada. Sabihin nating natalo mo kami ngayon at ibabalik namin ang pera. Ngunit ang pagluhod at tawagin kang ama ay kalabisan. Para mo na rin kaming tinanggalan ng karapatan at dangal kapag ginawa namin yun. Sabi ng kalbong lalaki matapos makapag-isip. Paano nyo nalang tatalikuran ang mga salitang binitiwan nyo ng ganun na lang? Gusto kong ibigay nyo ang pera, lumuhad sa harap ko at tawagin akong ama gaya ng napagkasunduan natin. Tumawa si Jack at nagpatuloy.
At isa pa, wala akong pakialam kung sino man ang humahawak sa inyo o sino man ang nasa likod nyo. Bahagyang nanginig ang gilid ng mga labi ng kalbong lalaki. Pag-isipan mo muna bago mo hingin sa amin ang mga bagay na yan. Kami ay nanggaling sa Green Hall. Isipin mo ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Green Hall. Nagsalubong ang mga kilay ni Jack. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Sabi ni Jack, balak niya sanang pumunta sa Green Hall kinabukasan. Hindi siya makapaniwala na makakasagupan niya ngayon ang mga gangster na ito ngayong araw. Nang makita niyang medyo natigilan si Jack, ang lalaking kalbo ay nagmataas at sinabi, "Hahaha, bata mukhang kahit ikaw ay narinig na aming grupo. May 100 itong miyembro at 100 may kadalubhasaan sa pakikipaglaban. Kaya mo silang hamanin isa-isa kung gusto mo at naisip mong kaya mo sila. Kung inisip mong kaya mo, nagkakamali kang matatalo mo ang mga taga Green Hall." Pagkasabi nito ng kalbong lalaki, nagmataas itong sinabi, "Bata, kung nagsisisi ka na, aminin mo ang pagkakamali at humingi ng tawad. Patatawarin ka namin at hindi hahabulin sa pangyayaring ito. Dahil isa kereng malakas ng manlalaban, kalimutan at iwal ang bahala na lang natin ang nangyari ngayon." Hahaha, tumawa si Jack, "Nagyayabang ka ba? Kung sa tingin mo ay palalampasan ko ang pangyayari ngayon sa 2 salitang Green Hall. Nasaan ang mga utak nyo?" Biglang nagsalubong ang kilay ni Jack at nandilim ang ekspresyon nito. "Bibigyan ko kayo ng 1 minuto kapag hindi ko nakita ang 1,000,000. Humanda kayong humiga ng tuluyan sa lapag." "Bata, seryoso ka ba sa mga banta mo?" Nanginginig na sambit ng lalaking kalbo habang napalunok siya ng kanyang laway. "Alam mo ba kung gaano kalakas ang sumusuporta sa Green Hall? Sinusuportahan kami ng Kingston Hall. Wala akong pakialam. Ibigay nyo ang 1,000,000. Walang takot na sinabi ni Jack. Kabanata 649. Nagsimulang manginig ang mga kalamnan ng mga kalalakihan nang marinig ang sinabi ni Jack. "Ah, ako, wala akong ganong kalaking pera," sambit ng kalbong lalaki. Pagkatapos nitong mapahinto, "Hindi kami madalas kumikita ng ganon kalaking pera. Nagbabayad din kami ng buwan ng proteksyon para sa Green Hall. Kung ano man ang matira sa amin, yun ang ginagamit ng grupo pangkain at panginom. Saan mo naman kami paghahanapin ng $1,000,000? Bibigyan ko pa kayo ng 5 minuto para ihanda ang pera." Tinatimad na si Jack sa walang kwentang usapan. Tinignan niya ang oras minuminuto. "Ako," nagalit ang kalbong lalaki at nag-isip. Tinignan ng mga tauhan nito at tinanong, "Kayo, meron ba kayo? Gaano kalaki man ang mga hawak niyo ibigay niyo sa akin, ngayon na." Bullshit, mukhang nakahanap tayo ngayon ng katapat. Higit pa doon, wala siyang takot mamatay at wala siyang awa. Hindi tayo makakatakas dito. Walang magawa ang mga tauhan ng kalbong lalaki at pinagsama-sama nila ang kanilang mga naitabing pera para ipambayad kay Jack. Tinignan ng isang lalaki ang balanse ng kanilang bank account at sinabi kay Jack, "Bumilib ako sa iyo kuya, hindi ka natatakot sa Green Hall. Tumigil ka na sa kasasatsat, ibigay niyo na ang pera, ipadala ito kay Tiger." Sambit ni Jack, takot na takot si Tiger tanggapin ang pera. Lumapit siya kay Jack at nag-aalinlangang sinabi, "Kuya, pwede ba tayong wag nang gumawa ng gulo at palampasin na lang natin ang pangyayari na ito, nang sa gayon ay hindi tayo masangkot sa anumang gulo sa hinaharap." Ang totoo ay takot na takot parent si Tiger, simulang marinig niya na ang grupo ay may malakas na suporta mula sa Kingston Hall. Natakot siyang magkaproblema sa malaki at maimpluwensyang grupo, tiyak na magdadala sa kanila ng kaguluhan ito. At isa pa, natalo at nagsipag galang lamang sila kay Jack ngayong araw. Paano kung balikan sila nito sa ibang araw, baka hindi lang simpleng panggugulo ang dala ng mga ito. Baka walang kamalay-malay ay patayin siya ng mga ito pati ang kanyang asawa. "Oo nga Kuya Jack, baka pwedeng palampasin na lang natin ito." Sambit ng asawa ni Tiger na nagmamakaawa. "Hindi ko maaaring palampasin ang bagay na ito. Nakita ko kung paano kayo maliitin at apihin ng mga taong ito." Malinaw na determinado si Jack. Tumingin siya kay Tiger at sinabi, "Huwag kang mag-alala, responsibilidad ang damyos kapag ginulo kanila ulit. Kahit ang Kingston Hall ay dudurugin ko." Narinig ito ni Tiger at huminga ng malalim. Naisip ni Tiger na masyado nang nagmamataas si Jack. Ang Kingston Hall ang pinakamalakas at maimpluwensyang grupo sa buong Middle Province. Kahit ang Drake family ay takot at hindi nagtangkang kalabanan ang mga ito. Walang pakialam si Jack at basta-basta na lang nagsalita at minaliit ang Kingston Hall. "Bata, seryoso ka, hindi ka takot sa Green Hall at hindi ka rin natatakot sa Kingston Hall. Kung naisip mong kaya mo, bakit di ka bumisita sa Green Hall?" Tinignan ng kalbong lalaki si Tiger. "Wala kaming sapat na pera ngayong araw.
Mayroon lang kaming $740,000 sa aming account sa kalahating araw naming paggawa. Tiger, ibigay mo ang bank account mo sa kanila. Tinignan ni Jack si Tiger at sinabi, ang totoo pupunta talaga ako sa Green Hall bukas. Siguraduhin yung maibibigay ang kakulangang $60,000 bukas. Ituturing ko yung bayad sa akin sa nagawa kong trabaho ngayong araw. Kaya hindi ito maituturing na libre. Kuya, 60,000 lang. Yun, palampasin mo na yun. Tutal nagbigay naman sila ng ibang kabayaran kaya pakawalan mo na sila. Pakiramdam niya ay nakikipag-usap siya sa pader at lalo lang siyang natakot. Hahaha, huwag kang mag-alala, di lang ako pupunta doon dahil sa 60,000. May aasikasuhin din akong bagay doon. Tumawa si Jack at tinapik ang balikat ni Tiger. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong babalaan ko sila bukas. Kapag hindi sila nakinigat ng gulo parent, buburahin ko ang Green Hall at Kingston Hall sa lupa. Kabanata 650. Sige bata, iba Karen talaga. Ibibigay na namin ang $740,000 ngayon. Di makapaniwala ang lalaking kalbo sa mga narinig niyang pahayag ni Jack na pagbabanta nito. Okay, magkita na lang tayo sa Green Hall bukas, kapag hindi ka sumipot alam na namin kung anong klaseng tao ka. Inabot ng lalaking kalbo kay Tiger ang pera. Huminto siya at sinabi, kapag hindi ka sumipot, huwag mo kaming sisihin mga taga Green Hall kapag muli naming ginulo ang kaibigan mo at asawa niya. Ngumiti ang lalaking kalbo at sinabi, sinasabi ko sa'yo, may kagandahan ang babaeng ito. Hinawakan ko siya kanina at nakaramdam ako ng saya. Hahaha, malamig na ngumiti si Jack at malakas na sinipa ang lalaki sa gitnang bahagi ng kanyang mga hita. Napahiyaw ang lalaki sa sobrang sakit at napaluhod ito muli sa lapag. Pinalampas ko na kayo ngayon ngunit eto ka nagsasalita kang muli. Huwag ka nang mag-isip maghanap pa ng babae sa hinaharap. Palalampasan na sana ni Jack ang nangyari dahil maliit na bagay lang naman ang pagbabayad ng damyos. At isa pa nangako din siya kay Selena na iiwas siya sa anumang gulo dahil tahimik na buhay lang ang gusto nila. Hindi niya lubos na isip na maglalakas pa ng loob ang lalaking kalbo na insultuhan at bastyusin si Tiger at ang asawa nito ng ganon. Gusto niya bang mamatay? Pakiramdam niya ay hindi siya maaaring maawa sa mga taong ito. Dahil nagmamatigas at nagyayabang peren ang mga ito. Iniisip nila na pwede peren nila silang kayan-kayanin kahit anong oras gustuhin nila. Brother Lucas, nagulat at natakot ang mga tauhan niya. Hindi nila maisip na magiging malupit si Jack at sisipain siya sa kanyang maselang parte ng katawan. Sumisigaw si Brother Lucas nang walang tigil sa sakit hanggang mawalan ito ng malay. Mabilis siyang binuhat ng kanyang mga tauhan at mabilis na umalis sa lugar. Imposible, nagulat at natakot din ang katabing restaurant, hindi maisip na may kilala talaga si Tiger na ganito kalakas na manlalaban, na walang takot sa grupong Green Hall o kahit sa Kingston Hall. At higit pa dito, binugbog niya si Brother Lucas ng walang alinlangan. Naghahanap talaga ng gulo ang taong ito sa Green Hall. Ikaw, lumapit ka dito. Matagal na siyang nakita at pinagmamatyagan ni Jack. Kinaway ni Jack ang kanyang kamay hudyat na palapitin niya ito. Bro brother, tinatawag mo ba ako? Tumingin ang may-ari sa paligid at nalaman niyang siya lang ang tanging taong nandoon. Nanigas siya at nahihirapan kumilos. Isa lang siyang pangkaraniwang negosyante. Di niya akalain na hindi magagawa ni Brother Lucas ang negosyo nila at binayaran niya ito ng $100,000. Nung nakita niya kung paano binugbog ni Jack si Brother Lucas, paano siya maglalakas loob na lumapit. Mukhang hindi ka lalapit, gusto mo bang mamatay? Tanong ni Jack, nanginginig at nanlambot ang mga tuhod ng may-ari habang napalunok ng laway. Nanginginig itong lumapit kay Jack habang naglalakad na labag sa kanyang kagustuhan. Nang makalapit siya kay Jack, makikita ang namumuong pawis sa kanyang noo. O kuya, anong kailangan mo sa akin? Naglabas ito ng sigarilyo at nanginginig itong pinasa kay Jack. Sa kasamaang palad, sa sobrang panginginig nito nahulog ang hawak nitong sigarilyo. Ayokong manigarilyo, hindi ako interesado, nakangising sagot ni Jack. Isara mo ang restaurant mo bukas at sa mga susunod na panahon kung hindi mamamatay ka. Oo, sige isasara ko ito bukas na bukas din. Dahil di naman maganda ang takbo nito kaya isasara ko na ito. Kasalanan ko ito, kaya inaamin ko ito. Tumango ang may-ari, isa lang siyang pangkaraniwang negosyante. Na ayaw ng gulo, kaya't hindi siya nag-isip magsalita at magreklamo sa takot na patayin siya ni Jack. Lalo at wala siyang suporta sa anumang grupo. Naisip niya na si Jack ay may malakas na impluwensya na sumusuporta sa likod nito. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.